So ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? So welcome back po sa ating munting channel. So for today's video ay tuturuan ko na naman po kayo ng panibagong tutorial. Pagdating po dun sa pag-install po natin ng MDL. Kung dati po ay gumamit po tayo ng isang relay lang, ngayon po ay mag-install po tayo ng MDL using two relay. So kung makikita niyo po, meron po tayong dalawang diagram po dito ng relay. So mag-start po tayo. So meron po tayong battery, gaya po ng dati, battery, fuse, tapos yung dalawang ating relay, tapos yung ating MDL, three-way switch po, kahit anong brand, kung ano man po yung gusto nyo, like Domino, ganon, or MSM po ba yun, ganon. Meron po kasi iba-ibang mga brand po ng three-way switch eh. And then yung ating accessory wire para yung nakadikit po dito sa ating ignition switch. So, una po, gaya po nung sinabi ko po sa inyo nung unang video, kailangan po bago po kayo mag-install ng MDL, ay kailangan alam po muna ninyo kung ano po yung kulay ng inyong accessory wire. So dito po, ipinapakita ko po dito sa ating kaliwa na nandito po yung kulay ng ating ng ating mga accessory wire. So sa Yamaha po brown, sa Suzuki orange, sa Honda po ay black, Kawasaki po ay brown gaya po ng ating Yamaha. So, makikita nyo naman po dyan sa screen. Pinakita ko naman po sa inyo. And yan. So, mag-start na po tayo. So, una po ay ikakabit po natin yung ating fuse sa ating battery. So, gagamit po tayo ng battery terminal connector para maikabit po natin yung fuse box. Tapos, idudugtong po natin ito ngayon dun sa ating mga relay. So, ganito po yon. So, yeah. So yan, nakabit ko na po yung wire ng ating positive ng ating battery sa fuse box. So kahit ano pong gamitin yung fuse, 10 or 15, yun lang po ang pwede sa ating mga motor. Yung mas mataas, hindi na po kasi nga po gaya po ng sinabi ko po dati, hindi po pwede kung mataas po yung ating amperahe ng ating fuse. Kasi nga po, once na nagkaroon po ng problema yung ating MDL, nasusunog na po yung ating MDL ay hindi pa po napuputol yung linya. So, possible po is makadamay pa po ng ibang mga wire, masunog po yung inyong mga motor. So, 10 amperes at saka 15 amperes ay pwede na po iyon. So, yun po, ikakabit naman po natin yung fuse box dito sa ating relay. So, dalawa na po yan. So, yung ikakabit po natin yung galing dun sa fuse box, doon po sa number 30 ng ating relay. So, sa dalawa pong relay na po yon. So, 30. Yan. Sa 30. So, ganyan po siya. So, meron na po tayong connection para po sa ating main or yung common po or yung main supply ng ating relay. So, next po, tapos na po tayo sa 30. Next naman po ay dun sa 85. So yung 85 po, yung dalawang 85 po ng ating relay ay ilalagay po natin ito dun sa ground po ng ating motor. Pwede po kayong magpagapang ng isa pa pong negative wire papunta po dito sa ating relay or pwede po dun sa body ground. Magkabit po kayo ng wire sa body ground po ninyo at ilagay nyo po sa 85. Pero ako po, ang ginagawa ko po ay kinakabit ko po ito doon sa mismong negative ng ating battery. Kasi mas maganda po siya kasi nga mas nakakonsentrate po yung connection natin doon sa negative ng ating battery. So, kung makikita nyo po, ito po yung sign ng negative. So, kung makikita nyo po yung ground ng ating MDL, nakalagay na rin po siya sa negative. So, gagawin din po natin iyon sa 85 ng ating relay. So, lalagyan lang po natin siya ng connection. So, sa ground po ito ha. So, pagpasensyaan nyo na po yung mga drawing ko. Kasi hindi po tayo pinagpala na magaling mag-drawing. So, ganyan po siya. Connecta natin sa 85.
So yung 85 po, dalawang 85 ay dun sa ating body ground o kaya dun sa ating negative ng ating battery. So nakakabitan na po natin ng linya yung 30 ng ating dalawang relay tapos yung 85 ng dalawang relay po natin. So may mga connection na po siya. So dito naman po tayo sa ating 87. So sa dalawang 87 ng ating relay. So dito po sa dalawang relay, lalagyan po natin siya ng high at saka low. So ito po yung relay ng ating high at ito naman po yung relay ng ating low. So yung 87 po ng ating high ay ilalagay po natin dun sa high ng ating MDL. Ganyan po siya. So ayan. Tapos yung 87 naman po ng isang relay natin na gagamitin po natin para sa low ay lalagay po natin sa low ng ating MDL. So hanapin nyo na lang po kung ano po yung gagamitin nyo na low dito sa ating MDL. So minsan kasi ginagamit po nila na low yung kulay puti, minsan naman yung ginagamit naman po nilang low is yung kulay yellow ng ating MDL. So minsan, yun yung high nila, yung kulay puti, yung minsan naman po yung high nila is yung kulay yellow. So binabaliktad-baliktad lang po nila yon. So kayo na lang po ang bahala po doon kung ano po yung gusto nyo. Pero ganito po yung pagkaka-diagram po niya para dun sa pagkakabit po dun sa ating connection ng 87 na dalawang 87 ng ating relay papunta po dun sa MDL. So kung makikita nyo po, meron na po yung 30, yung dalawang 30, dalawang 85, tsaka dalawang 87. So, ang natitira na lang po dun sa ating relay ay yung number 86 po ng ating relay, yung dalawang 86. So, bago po yon ay pumunta muna po tayo dito sa 3-way switch at saka sa accessory wire. So, dito po sa 3-way switch ay hahanapin po ninyo dito yung kulay ng wire na common. Ito po yung mismong parang pinaka power supply nung matitirang dalawang wire. So dito po sa 3-way switch na kadalasan ko pong nagagamit ay yung kulay blue po yung common po niya. So ito po ay itatap po natin papunta po dun sa accessory wire ng ating motor. So ang motor ko po ay MIUI 125 gaya po ng sinabi ko po dun sa previous video po natin. Dalawa lang po yung kanyang wire. Yung kulay pula po ay nakarekta na po ito sa battery. May sarili na po itong fuse para mapagana po niya yung sa atin. So, yung ating ignition switch. So, kung makikita nyo po, yung sa motor po ninyo, meron pong dalawang wire. Kung paras ko po kayong MIUI 125 po yung motor po ninyo, yung kulay brown po doon, yun po yung ating accessory wire. So, yun po yung itatap natin dun sa common or dun sa main supply ng ating switch. So, ilalagay po natin siya. So, yan. So, sundan nyo lang po itong ginagawa ko kasi para mas maging okay po yung inyong pag-wiring po doon sa inyong motor pagka gusto nyo pong gumawa ng mag-install ng MDL gamit po ang dalawang relay. So, ito po. So, lalagyan po natin ng marker itong ating dalawang natitirang wire dito po sa ating 3-way switch. So, ito po yung gamitin na lang po natin itong puti para po dun sa low. At ito naman yung para sa high, yung kulay black na wire. So, depende pa rin po yun dun sa makukuha nyo po na 3-way switch, kung ano po yung gagamitin nyo po na low tsaka high. Pero naka-indicate naman po dito sa mismong 3-way switch natin, kung alin po dito yung high at tsaka low. Ito po yung unang guhit, ito po yung sa low. Yung pangalawang guhit po ay yung para sa ating high. So, balik po tayo dun sa ating relay. So, kung makikita nyo po yung 86 na dalawa, so lalagyan na po natin sila ng connection. So, una po yung high, itatawid po natin yung high.
So yan. So yung relay po ng ating high, yung 86 po niya ay tatawid po natin dito papunta po dun sa ating high po nung ating three-way switch. So ang natitira na lang po yung 86 ng ating low. So ikakabit naman po natin siya dito sa ating three-way switch. So ganito po siya. So itatawid ko na lang po. So kung sundan nyo na lang po siya para makita nyo po. So, yan. So, meron na pong connection yung ating low tsaka high dun po sa ating three-way switch. So, yan. Kung mapapansin nyo po kung bakit merong mga pa-curve-curve yan, yan po yung sign na tinatawid nyo po yung wire. Or hindi, ibig sabihin po nun, hindi po magkakonekta yung mga wire. Kumbaga, ito po ay itatalon lang po natin ganun dun sa mga wire na tatamaan po niya. So, ibig sabihin lang po yun, hindi po sila magkakonekta. Sana po maintindihan ninyo. And parang ito po yung sign ng ating ground. Tapos ito naman po yung sign na itinatawid po natin yung ating mga wire papunta po dun sa kanilang connection. So, yan po. Sana po ay nakatulong po itong diagram po na ito para po makapag-install po kayo ng MDL gamit po yung ating dalawang relay. So, kung dati po ay nakagawa po tayo ng isa lang na relay, ngayon po ay dalawa po. So, gaya po ng sinabi ko dun sa unang video, ang maganda po kasi dito sa dalawang relay ay yung advantage po nito ay hindi po siya magastos sa battery. Bakit po? Kasi po, dito po ay hindi po gumagana yung ating relay kapag hindi po siya nasusuplayan ng power na galing po dun sa ating accessory wire. So kung mapapansin nyo po, pag iisa lang po kasi yung kunin yung relay, nakakonekta na po yun mismo doon po sa accessory wire natin. Bali, meron na po kaagad, gumagana na po kaagad yung ating relay. Dito po ay hindi pa rin po siya, hindi po napapagana yung relay kasi nga po, hindi pa po na ilalagyan ng connection galing po dun sa ating accessory wire. Hindi pa po natitrigger yung 86 at saka yung 85. So yung 86 at saka 85 po kasi ito po yung nagsisilbing trigger nung ating relay. Pagka nadikit po yung 85 sa ground at saka nadikit po yung 86 po doon sa ating accessory wire, saka pa lang po siya gagana. So, yun po yung silbi ng 85 at saka 86. So, siya po yung nagsisilbing trigger. So, dito po kasi, hanggat hindi po siya natitrigger na lalagyan ng supply galing po sa accessory wire, hindi po gagana yung ating mga relay. So, ang disadvantage po niya, gawa nga po nung dalawa yung gagamitin po nating relay, is mas mahal po yung mga gamit po na gagamitin po natin sa pag-install po ng ating MDL gamit po ang dalawang relay. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan po kayo. Kung gusto nyo pong panoorin, mas maintindihan pa po kung bakit po mas maganda yung dalawa po ang relay kaysa po dun sa isang relay na ginagamit sa pag-install po ng MDL, ay pwede nyo pong panoorin yung mga previous po natin na video. So, ilalagay ko na lang po dito yung link sa baba nung ating previous po na ginawang video patungkol po dun sa pag-install po ng MDL gamit po ang isang relay. So maraming salamat po sa panonood. I hope po na gaya nga po ng sinabi ko ay makatulong po sa inyo yung video na to. Lalo po yung sa mga nag-uumpisa pa lang po na mag-install ng mga accessory po sa kanilang mga motor. So maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ganito, ay don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng video na ginagawa ko. At i-upload ko pa po soon. Maraming salamat po. Always po, God bless and ride safe po. Ingat-ingat po ang lahat. So maraming salamat po.